Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong morning call. So today is August 20, ay, August 4, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may SM Jazz Mall. And dito yan sa may Metropolitan Avenue. Nicanor T. Garcia, Santa Cruz, Makati. At dadalhin po natin yan sa may dali lang ha, Ayala Mall Circuit sa may Carmona, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman saka-saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So babalik po tayo mamaya tayo po pag nakuha na po natin. Pick up po. 15 minutes yes, dinner. 615. Good afternoon po, Mang Meng. Ay, good evening na pala. Ay, good evening na pala. Madilim na pala. Grabe yung traffic ko. Palak na lang. Congratulations sa'yo, Alex. Naman, patay ang isang senior citizen habang sugatan ang kanyang anak matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Makati City. Nagpapatrol
Jeff Cabara. Mag-aalas na din itong Lunes ng gabi nang lapitan ng lalaking nakaputing damit, long shorts at puting sapatos at pagbabarilin ng mag-inang ito sa tapat ng isang hotel sa Makati Avenue, corner Durban Street, Barangay Poblacion, Makati City. Itinago pa ng gunman sa eco bag ang baril ng tambangan ng mga biktima. Isinugod sa ospital ang 63 anyos sa biktima pero diniklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. Isinugod pa sa ospital ang 63 anyos sa biktima pero diniklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. Sugatan naman ang kanyang 26 anyos na anak na tinamaan sa kaliwang sentido. Sa inisyal na investigasyon, magdiriwang sana ang mag-ina dahil kaarawan ng anak. Base po sa unang impormasyon na nakuha po natin, yung nanay po is lumuwas pa po galing Zamboanga nitong August 2. Then para po i-celebrate yung birthday ng kanyang anak kahapon po, August 3. And yun din po, sa kasamang palad, doon din po nangyari yung hindi magandang incident po. Sir po. Then po tayo nagkagawa ng SIT upang magdala po ng backtracking and forward tracking at matutukan po itong insidente na to para po matukoy natin yung suspect and magkaroon din po ng pagkakakilala nito. Patuloy na inaalam ang motibo sa krimen at ang pagkakakinanlan ng gunman. Patuloy naman Bigay ko na lang sa yung ospital ang nakaligtas na biktima. So, yung anak po is stable na po, pero sa ngayon po hindi pa po siya makausap dahil may mga nakakapit pa pong aparato sa kanya. Umaapil ang SPD sa sino mang nakakita sa insidente o may impormasyon sa kinaroroonan ng gunman na makipag-ugnayan sa Makati City Police o sa pinakamalapit na presinto sa inyong lugar. Sir Caras, ABS-CBN News. Garden yung grant. Umanong hinangay ang kanyang menor de edad na anak na babae sa Quezon City. Sa Rodriguez Rizal naman, arestado ang isang lolo na nag-abuso umano sa pamangkin lalaki ng kanyang kaibigan. Nagpapatrol, Christopher Texon. Isang loob na sumama sa mga operatiba ng Rodriguez Police ang 77 anyos na lalaki ito na inireklamo sa pang-abuso sa isang tangkaw na nakatagdalasing sa pamangkin ng kanyang kaibigan. Ayon sa pulisya, 2025 na nakatuloy ang biyahe ng biktima sa bahay ng suspect. Dahil nasa abroad na magulang ng bata, sinama siya ng biyahe na tinutuloy ang bahay kung saan kumano nangyari ang pang-aabuso. Nakuman natin, pinitig natin at saka yung tila nga ay yung pagpupansamantala sa bahay po ng ating akusado. Kasi akusado natin ay pumasok o pinasok yung ating victim sa kanyang kwarto. Pinamakan mo sa mga sila na department ng katawan. Hindi agad nakapagsumbong ang biktima at kusang may bantaan ng lalaki. Pero palakulay nalaman din ang kaanak ang kumano'y pang-abuso na hinagsampa sila ng reklamo. Noong July 16, lumabas ang warrant of arrest at tuluyang na-aresto ang akusado nitong August 2 sa kanyang bahay sa Barangay Burgos. Pinilanggi ng lalaki ang bintang at sinabing sa paumano ang hinipuan ng biktima. Pagkatapos yung maligo, yung bata, pumasok sa kwarto. Yung bata, pagka malikot hindi ko maintindihan kung ano. Traffic lang. Kung ano, ikaw namang beses. Pero siya nahuli, no? Kanya tiyahe. Kami gumagapang dito. May piyansa 180,000 pesos ang kasong 3 counts ng acts of lasciviousness na isinampan laban sa lalaki. Itinitay na sa ilalim sa counts ang inordinan na biktima ang sinurisa. Arestado ang lalaki dahil sa Continue straight at this traffic light. sa pangalan ng anak na babae. Ayon sa pulisya,
City Garden. para kumbinsihin ang kanyang mga Alam mo parokyano po yun. na Ah, yung mag-ina? magbenta niyang agimat. Oo. Sa video, pinapalit ng albularyo ang una na nilagyan niya umano ng anting-anting. Pero kahit anong kalapit sa gatilyo, ay walang lumalabas na mana. Pero hindi siya naisalba ng kanyang anting-anting. Sapat aresto ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ayon sa CIDG, nagsimula ang investigasyon mula sa impormasyon ng isang confidential informant na nagpatingin sa albularyo. Sa isa ng search warrant, na-recover sa bahay ng suspect ang tatlong illegal na baril, mga magazine at mga bata. May mga reklamo rin na natanggap ang opisyal tungkol sa pagpapatok ng baril ng suspect sa kanilang lugar na nagdulot ng takot sa marami mga inaalam ng CIDG kung saan nakuha ng suspect ang mga baril. Nakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Nakuna ng cellphone video ang pambubugbog ng isang estudyante sa kapwa estudyante sa barangay Talangban, Cebu City noong July 29. Sa video, paulit-ulit na sinuntok ng 12 taong gulang na bata ang 13 taong gulang niyang kaklase. Kapwa grade 7 ang dalawa. Dahil sa insidente, ipinatawag na ng barangay ang mga bata sa pamamagitan ng Gender and Development Office. Isinagawa na rin ang isang case conference. Ayon po sa barangay, nagkausap na ang mga magulang ng dalawa. Inaalam din ng otoridad kung sino ang mga individual na kumuha ng video. Isa sa ilalim naman ang dalawang bata sa diversion program ng Department of Social Welfare and Development. Patay ang mag-live-in partner na nadamay sa hinihinalang kahirahan ng mga motorsiklo sa Davao Bukidnon Road sa Davao City, Lunes ng madaling araw. Sa paunang investigasyon, nagkakarera umano ang dalawang motorsiklo na patungo sa hilagang direksyon, habang ang isang motor ay patungo naman sa tingog na direksyon. Nabangga umano at natulak ng isa sa mga sangkot sa drag racing ang likurang bahagi ng motorsiklo ng mga biktima at nabangga ng isa pang motorsiklong kasali rin sa karera. Dinala na sa Baliok Police Station ang isa sa mga sangkot na driver habang tumakas ang isa pa matapos ang insidente. Labis ang hinagpis ng pamilya ng nasabing lalaking delivery rider at kanyang kinakasama na isang call center agent. Naulila nila ang kanilang musmos na anak. Sa ibang balita naman, balik sa witness stand ang auditor ng Commission on Audit na pagkakasing sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President at sa Department of Education nung siya pa ang kalihit dito. At live mula sa Senado nagpapatron, RG Cruz, RG, at tawag ang naungkat sa Day 12 ng impeachment trial. Karon sa ikalawang araw ng pagsala ni Roderick Guamel sa witness stand, tinawag ng prosecution siya nga pala ang dati nag-audit sa Office of the Vice President at Department of Education. Ano Karen? Tinawag ng isang prosecutor na siya ang paggamit ng pise sa pondo ng dalawang ahensya. Siya naman ang ahensya at pinatanggal ng presiding officer sa records ng korte. Yung isa. Manalo kanina sana ang pagiging Ito? kanina ng magkasagutan ng prosekusyon at depensa. Nangyari ito sa dulo ng direct examination ni Attorney Lorna Capuga ng Council for the Panel of Prosecutors kay Co-Auditor Roderick Guamil matapos ang paghimay sa mga isinumiteng dokumento para ipaliwanag saan napunta ang confidential funds ng DepEd at OVP. So you said here
3101. Drop off lang po. 3101 daw. Ito po. Matapos isa-isahin ang prosekusyon kung saan ginasta ang confidential funds na hindi naman umano kasama sa mga pinapayagang pagkamitan ng naturang pondo, dinagdag ni Wamil na irregular o hindi pangkaraniwan ang paggamit sa confidential funds. Kaya ang nakalagay dito, agay, extravagant, bongga, extravagant. Objection, Your Honor. Objection calls for conclusion. In relation to his observation only, Knuckles to the conclusion of the event that there is not a final disposition. Irregular po siya dahil hindi po siya compliant. Isa rin sa pamimitis sa tatlong disbursement voucher na isinumite ng OVP. With respect lang po dun sa disbursement voucher. Na-drop na natin. Salamat po. God bless po. Ano po.